Magandang gabi katambay at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Maraming salamat nga pala sa taong nagkwento ng tampok nating ngayong gabi. Hindi ito galing sa isa sa mga sender natin, pero ito ay isang kwento ng isang malapit na kaibigan. High school kami noon nang naikwento niya sa akin ito. Hindi ko alam kung saan ito galing pero hindi ko ito malilimutan. Kaya big shoutout sa'yo ODZ. Ingat ka palagi, ang huling gimmick ni Jenny. Isang nakakatakot na kwento para sa Creepy Tambayan. Ang gabi ng kalasingan. Si Lara ay isang college student na kilala sa pagiging gimmickera. Halos gabi-gabi siyang nasa labas, bars, inuman, sayawan. Ngunit kahit gaano pa siya kalasing pag-uwi, hindi niya kailanman nakakalimutang maghilamos at magsipilyo. Para sa kanya, yun ang non-negotiable. Isang Biyernes ng gabi, lumabas siya kasama ang mga kaibigan para sa isang birthday party. Sa sobrang saya at dami ng nainom, halos hindi na siya makatayo ng maayos. Halos wala na siya sa ulirat ng tuluyang makauwi sa dorm bandang 2:00 ng madaling araw. Madilim ang pasilyo, tahimik. Dumiretso siya sa shared na banyo sa dulo ng pasilyo. Basa pa ang buhok niya sa ulan, nanginginig pa. Habang nakatungo siya sa lababo, sinimulan niyang magsipilyo, bagal, lasing, pero automatic. Tapos, may tumama sa noo niya. Maliit lang, mahina lang. Parang nagwalt lang siya at bahagyang nainis. Binaliwala niya. Isa pa, napakunot siya ng noo pero hindi pinansin. Inisip niyang baka nalito lang siya sa pagyuko. Natapos siyang magsipilyo, naghilamos ng malamig na tubig at tahimik na lumakad pabalik sa kanyang kwarto. Wala siyang napansin sa paligid, ni kahit anino. Pagkahiga sa kama, ilang segundo lang ay himbing na siya. Malalim, walang panaginip. Nagising si Lara sa kaguluhan. May sumisigaw sa hallway, mga iyak, mga yabag, mga boses na nagmamadali. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang may mga pulis, dorm matron, at ilang estudyante na umiiyak. Yung iba, nagsusuka sa takot. May narinig siyang umiiyak na tinig. Si Jenny wala na. Nagbigti siya sa may lababo. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Lababo? Kanina lang. Nandoon ako. Wala akong nakita. Ang huling nakausap daw ni Jenny ay si Lara. Sa chat, sabi ni Jenny, pagod na ako, gusto ko na lang matulog ng tuluyan. Ngunit lasing si Lara. Hindi niya nabasa, bumalik siya sa banyo. Nakaselyado na ito ng yellow police tape. Pero hindi niya mapigilang silipin sa bintanang salamin ng pinto. May bangin sa dibdib niya, isang mabigat na kutob. Sa loob ng banyo, kitang-kita pa ang marka ng lubid sa kisame. Ang lababo, may mga patak pa ng dugo at sinuka. Bigla siyang nanginig. Habang nakapikit, naalala niya ang bangga sa kanyang noo. Ang maliliit, mahihinang pagtama. Tama. Hindi siya natamaan sa pader. Daliri iyon, mga daliri ng paa. Si Jenny, nakabigti na si Jenny habang siya'y nagsisipilyo. At hindi niya nakita, hindi niya napansin. Dahil sa kalasingan, dahil sa ingay ng isip niya, dahil sa sariling mundo niya. Ang malamig na daliring tumatama sa kanyang noo ay mga daliri ng patay. Simula noon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Bawat lababo ay may aninong nakasabit. Bawat pagtungo ay parang may damdaming may makikitang nakalambitin. Pero isang tanong ang hindi niya matakasan. Kung kanina pa pala patay si Jenny, ano kaya ang itsura ng bangkay nakatingin ito sa direksyon ni Lara habang siya ay naghihilamos at nagsisipilyo?
At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.